After masagasaan ng dalaga, ay laking gulat niya na isa pala itong lawyer. Napatanong pa nga ang lalaki sa kanya na, ayaw mong makulong? Siyempre ayoko. Yun na lang ang tanging nasabi ng dalaga. Pues, kailangan mo akong pagsilbihan hanggang sa gumaling ako. Papayag kaya si Blythe na makulong o makukulong siya sa piling ng binata? Alamin natin ang kwento. Hating gabi na at matulin ang pagpapatakbo ni Blythe Policarpio sa kanyang mamahaling sports car. Maingay ang mga sakyan, maging mga taong nanonood sa illegal car racing na kanyang sinalihan. Lalo pang humarurot ang sakyan ni Blythe nang malapit na niyang maungusan ang kalaban. Binuksan niya ang bintana ng kotse na magkatapat sila at nginisihan ito sabay taas ng hinlalato. "Bye, loser!" Sigaw ni Blythe sabay tawa bago tinapakan ng accelerator at tuluyang naabot ang finish line. Bumaba sa kanyang Porsche si Blythe at itinanggal ang helmet na suot. Lumadlad ang mahaba at maganda nitong buhok na ngayon ay kulay asul. Noong nakaraang buwan naman ay kulay pula ito. Malakas ang dating ng 26 anyos na dalaga. Matapang ang malalim na mga mata, matangos ang ilong at mamula-mula ang hugis pusong labi. Matangkad rin ito at maganda ang hubog ng katawan. "Akala ko matatalo ka, Blythe." May himig pangaasar na sabi ng best friend ni Blythe na si Amor. "As if, kailan naman ako natalo?" Tanong ni Blythe. Pumasok ang dalawa sa maingay at madilim na bar kung saan tumatambay ang mga nakikipagkarera at mga nanonood. "Well, may point ka. Never ka pa ngang natalo. Pero ilang beses ka nang muntik bawian ng buhay dahil sa illegal car racing na yan." Naupo si Blythe sa isang high stool sa bar counter at umorder ng tequila sa bartender. Umupo rin sa tabi niya ang best friend na si Amor. Ngunit hindi ito umorder ng alak. "It's all about the thrill, Amor. Masarap sa pakiramdam makipaghabulan kay kamatayan at matalo siya." Nakangising sabi ni Blythe. "Hay naku, babae ka. Sinasabi ko sa'yo, isang araw, makakahanap ka ng katapat mo. Titino ko talaga." "Katapat? Not even my father can make me behave." Umorder ng isa pang shot ng tequila si Blythe hanggang sa nasundan na ng nasundan, hanggang sa nagsimula na itong tamaan ng alak. "Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw tantanan ni Daddy yung babae niya. 1 taon palang patay si Mami." Pinanood ni Amor si Blythe na uminom ng sunod-sunod at napabuntong hininga. "Kaya nagre-rebelde ka? Hanggang kailan ka ganito? May balak ka ba talagang sirain ang buhay mo?" "Hanggat hindi inihiwalay ni Daddy yung babae niya." Pasigaw na sagot ni Blythe. "Kahit naman lunurin mo ang sarili mo sa alak at magkarera ka every night, may magbabago ba? Blythe, bakit hindi mo nalang hayaan ng Daddy mo? Matanda na yung tao. Let him be happy." Sinubukan kumbinsin ni Amor ang kaibigan. "No way! Hindi ko siya hayaang tumaya. Siguro nga namatay sa sama ng loob ang Mami dahil ng babae siya noon eh. At ang malanding babaeng yun ang girlfriend niya." Halos umusok ang ilong ni Blythe sa galit. Napasampal naman sa sariling noo si Amor. "May ebidensya ka ba? At isa pa, cancer ang ikinamatay ni Tita Julie. Hindi naman kontrolado ni Tito Ramon yun at ng bago niyang girlfriend." "Bakit ba parang mas kampi ka pa sa kanila? Sino bang kaibigan mo? Hindi ba ako?" Naiiritang tanong ni Blythe. "Ikaw ang kaibigan ko, kaya nga sinusubukan kong pangaralan ka. Kung wala akong pakialam sa'yo, hahayaan kitang magpakalasing at sirain ang buhay mo. Pero dahil kaibigan kita at mahalaga ka sa akin, gusto kong tulungan kang magising sa kahibangan mo." Sermo ni Amor. Alam ni Blythe na may punto ang kaibigan at kapakanan lang niya ang iniisip nito. Pero dala ng alak at inis ay hindi niya pinapakinggan si Amor. "Ewan ko sa'yo." Aniya, bago tumayo. Muntik pa siyang matumba. Buti na lang at nakahawak siya sa counter. "Saan ka naman pupunta?" Tinaas ni Blythe ang isang kamay
at pinatigil si Amor. "Huwag mo muna ako sundan. Diyan lang ako sa malapit na coffee shop." Sabi niya. "Kaya mo bang maglakad?" "Ay naku, bahala ka nga. Napakapasaway mo. Sana talaga makahanap ka na ng mapapangasawa mong susupil sa sungay mo." Sambit ni Amor. Hindi na pinansin ni Blight ang kaibigan at gegewang-gewang na naglakad palabas ng bar. Madaming nakasalubong nakakilala ang dalaga at panaka-naka ay humihinto siya para batiin pabalik ang mga tumatawag sa kanya. Pero agad din siyang nagpaalam na pupunta sa kalapit na coffee shop para magpatanggal ng pagkalasing. Kalaunan ay narating din ni Blight ang coffee shop. "Isang black coffee nga please." Order niya sa harap bago humanap ng mapupwestuhan. Nang akmang kukunin na niya ang kape, ay may ibang kumuha nito. "Hey! Akin ang kapeng yan!" Inis na sabi ni Blight. Ngunit saglit siyang natahimik nang makita ang isang matangkad na lalaking matalim ang iginawad na tingin sa kanya. Gwapo ito at malinis tingnan kahit simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon lang ang suot. "Miss, nauna ako dito. Natural, mauunang order ko." Sabi ng lalaki. "Bakit? Black coffee din bang order mo?" Masungit na tanong ni Blight sa lalaking estranghero. Kunot noong sumagot ang lalaki na nagngangalang Marco. "Hindi ko naman kukunin yung kape kung hindi ganitong order ko." Magsasalita pa sana si Blight pero narinig niya ang barista na tinawag ang pangalan niya. "One black coffee for Miss Blight." Natameme si Blight. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa lalaki at sa barista na may hawak ng kape niya. "See? I told you." Sabi ni Marco bago tumalikod at umalis. Hindi na umimik si Blight dahil sa pagkapahiya at kinuha na lang ang inorder niyang kape. Naglakad siya papalapit sa lamesa na malapit sa glass wall at paupo na sana siya nang maunahan siya ni Marco. "Ikaw na naman? Nagpapapansin ka ba sa akin?" Mataray na sabi ni Blight kay Marco. Tiningnan ni Marco si Blight mula ulo hanggang paa na tila may panghusga sa mga mata. "Sorry miss, but you're not my type." Namilog ang mga mata ni Blight sa narinig mula kay Marco. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakaharap ng lalaking hindi siya gusto. "Excuse me? Sa ganda kong to? Hindi niya ako type?" Sabi ni Blight sa isip. Inikot niya ang paningin sa buong coffee shop at nakita niya na wala nang bakanting lamesa. "Miss, kung uupo ka, umupo ka na. At kung ayaw mo naman, umalis ka sa harap ko kasi nakakaabala ka." Gusto na sanang ibuhos ni Blight ang hawak na kape kay Marco. Ngunit nang maalalang mainit ito, ay nagdalawang isip ang dalaga at umiral nga ang pride ni Blight. Inirapan niya ang binata at panabog na umalis ng coffee shop. Tila nawala ang pagkalasing niya dahil sa masungit na binata. Bad trip siya nang bumalik sa bar. Nandoon pa rin si Amor, kausap ang nakitang kakilala. "Amor," tawag ni Blight dito. "Oh, nakabalik ka na. Ano, may sumpong ka pa rin ba?" Umirap lamang si Blight sa pangaasar ni Amor at naupo sa high stool. "May antipatikong lalaki dun sa coffee shop." "Talaga? Kwento mo dali." Kunwento nga ni Blight ang nangyari sa coffee shop. Pagkatapos marinig ang nangyari, ay humagalpak ng tawa si Amor. "Talaga? Oh my gosh! Nagkatotoo na atang panalangin ko. Anong pinagsabi mo dyan?" Kunot noong tanong ni Blight. "Kasasabi ko lang kanina, di ba? Na sana, mahanap mo na ang katapat mo. Mukhang nahanap mo na nga siya, Blight." Nakangiting sagot ni Amor. "Ewan ko sa'yo. Lika, umuwi na nga lang tayo." Dahil nga nakainom na si Blight, ay si Amor na ang nag-drive pa uwi. Kinabukasan ay gumising si Blight na iniinda ang sakit ng kanyang ulo, dulot ng hangover.
Bumaba siya sa kusina at nakita ang kanyang ama na si Ramon na nag-aalmusal. "Inumaga ka na naman kakainom." Nito matapos simimsim ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. "Ano naman ngayon?" Sagot ni Blight nang maupo sa katapat na upuan. Nagsimula siyang kumain ng agahan na parang wala ang ama sa harap niya. Sa kalagitnaan ng pagkain ay biglang nagsalita si Ramon na siyang ikinagulat ni Blight. "Papakasalan ko na si Rose sa susunod na buwan." Balita nito. "Ano?" "At dito na siya titira sa mansyon pagkatapos." Pagak na tumawa si Blight sa narinig. "At bakit dito? Hindi niyo na talaga nirespeto ang nanay ko." "Matagal nang wala si Julie, Blight." Tila napipikong sabi ng ama niya. "Wala akong alam. Kung gusto mong pakasalan ng babae mo, bahala ka. Pero hindi ko hayaang tumuntong siya sa mansyon na to. Ayoko makasama siya sa ilalim ng isang bubong." "Kung gano'n ay umalis ka." Sigaw ni Ramon. "Matagal na akong nagpapasensya sa ugali mo, Blight. Ang tanda mo na, tsaka ka pa nagrebelde." Matapos matahimik ng ilang sandali, ay tumawa ng ubod ng lakas si Blight. Idinadaan sa nakakainsultong tawa ang lungkot na nararamdaman nang malamang pipiliin ng ama na mawala siya para lang masunod ang gusto nito na maiuwi sa mansyon ang nobya nito. "Bakit nga ba nagulat pa ako? Kayo nang bahala. Hindi niyo naman talaga iniisip ang nararamdaman ko." Padabog na lumabas ng kusina si Blight at umakyat sa kanyang kwarto para mag-impake. Nang makababa ay hindi man lang siya pinigilan ng ama. "Aalis na ako!" hiyaw niya. "Sige." Yun lang ang tanging sagot ni Ramon. Napanganga si Blight. Talaga palang walang balak ang ama niyang piliin siya kaysa sa babae nito. Tuluyan na ngang umalis si Blight ng mansyon. Buti na lang at hindi sinabi ng tatay niya na iwan ang sakyan at cards niya. Kung hindi, anong gagawin niya? Habang nagdadrive ay tinawagan niya si Amor. Balak niyang sa kondo muna ng kaibigan, pansamantalang tumira. Kaso nga lang, habang pumipindot sa kanyang cellphone, ay may biglang sumulpot na lalaki sa harapan ng kotse niya. Napasigaw si Blight sa gulat nang mabunggo niya ito. "Anong gagawin ko?" Nagpapanik na tanong ni Blight sa kanyang sarili. Nang bumalik sa wisyo ay mabilis na kinalas ni Blight ang kanyang seatbelt at bumaba ng sakyan. Maraming osisero ang pumaikot sa lalaking nabangga niya. May malay naman ito ngunit halatang nagtamo ng injury. "Tumawag kayo ng ambulansya!" sigaw ng tao. Nanginginig sa takot si Blight habang pumipindot sa kanyang cellphone. Hindi nagtagal ay dumating na ang ambulansya. Sumunod si Blight sa ospital upang masiguro na okay lang ang lalaki. Matapos magamot ang lalaki, ay pumasok sa loob ng private ward si Blight. "Ano?" Kumunot ang noo ni Blight nang makita ng maayos ang mukha ng lalaki. "Teka, parang namumukhaan kita ah. Ikaw yung antipatikong lalaki sa coffee shop, di ba? Stalker ba kita? O siguro nasa budol-budol gang ka, no? Modus yung magpabangga para mamera ng tao? Tatawag ako ng pulis." "Hindi kita kilala. At kung tatawag ka ng pulis, pakibilisan. Tingnan natin kung sino ang mapapatunayang may kasalanan. Ako? Nagpabangga? Para perahan ka?" Dinukot ni Marco ang wallet sa bulsa niya at naglabas ng business card. Inabot niya ito kay Blight. Taas kilay na kinuha ni Blight ang business card at parang tinakasan ng kulay ang kanyang mukha nang mabasa ang nakasulat dito. Marco Leveste, CEO of Leveste Law Firm, isang abogado. Abogado? Halos maisigaw ni Blight. Nang makitang walang imik si Blight, ay sumilay ang ngiti sa labi ni Marco. "Ano pang hinihintay mo? Tumawag ka na ng pulis. Amoy na amoy ko pa ang alak mula sa'yo. At nag-drive ka habang nagsiselfon, no?
Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Blythe. See? I was right. Hinuli lang kita. Tumawag ka na ng pulis. Kakasuhan kita. Wait lang naman. Baka pwede naman natin mapag-usapan. Sorry, okay? Hindi ko sadyang insultihin ka o ano. Tsaka, hindi na ako lasing. Kagabi ako uminom. At tinatawagan ko lang ang kaibigan ko para may uwian akong bahay dahil umalis ako sa amin. Hindi ko talaga sinasadya. I swear, hindi ako irresponsableng driver. Ayaw mong makulong? Tanong ni Marco. Siyempre ayoko. Kahit naman lumaya si Blythe sa kanila, ay wala siyang matutuluyan. Ayaw naman niyang sa kulungan tumira. So, anong gagawin mo para pagbayaran ang nangyari sa akin? Kahit ano. Mabilis sa sagot ni Blythe. Name your price. Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng pera mo. So, anong gagawin ko? Tanong ni Blythe. Paglabas ko ng ospital, sa bahay ko ikaw pansamantalang tumira. Kailangan mo ako pagsilbihan hanggang sa gumaling ako. Seryosong sagot ni Marco. Ano? Hindi ako papayag sa ganyang kondisyon. Nang hapon ding iyon, ay pinayagan ng lumabas ng ospital si Marco. Nabalian siya ng binti at naka-wheelchair. Nasa likod niya si Blythe na umaalalay sa kanya. Kahit sinabi ng dalaga na hindi siya papayag, sa kondisyon nito ay nandito siya ngayon sa harapan ng malaking bahay ni Marco. Ano pang hinihintay mo? Pumasok na tayo. Bumuntong hininga si Blythe at tinulak ang wheelchair ni Marco papasok sa bahay. Sa isip-isip ng dalaga ay siguro ayos na rin ito dahil at least mayroon siyang matutuluyan pansamantala. Bakit walang tao? Tanong ni Blythe. Mag-isa lang ako dito. Binitawan ni Blythe ang wheelchair nang makarating sila sa sala. Ang laki-laki ng bahay mo? Wala kang kasama? Nasaan ang pamilya mo? Wala na ang mga magulang ko. Ang nag-iisa ko namang kapatid ay sa New York nakatira. At kung tinatanong mo kung may sarili na akong pamilya, no, wala pa akong asawa at mas lalong wala pa akong anak. Girlfriend? Huli na mapagtanto ni Blythe na naisiboses niya pala ang tanong na ito. Wala rin. Teka, bakit parang interesado ka ata? Tinuro ni Blythe ang sarili. Ako? Interesado sa'yo? Hindi kita type? Eh di mabuti. Saan naman ako matutulog dito? Tinuro ni Marco ang hagdan, paakyat sa second floor. Pumili ka na lang ng kwarto sa taas. Dito ako sa guest room sa baba dahil hindi ko naman kayang pumanik ng hagdan. Okay. Mag-ayos ka na muna sa taas at bumaba ka ulit para mag-asikaso ng hapunan natin. Ni Marco. Pero hindi ako marunong magluto. Reklamo ni Blythe. Kung ganun, ay umpisahan mo na pag-aralan. O kaya naman, ipapahatid na kita sa presinto. Sagot ni Marco bago pumasok sa guest room upang mag-ayos ng sarili. Naiwang nakatulala si Blythe sa sala. Ano naman ang ihahanda niyang hapunan? Umakyat na muna si Blythe sa taas at pumili ng guest room kung saan siya matutulog magmula ngayong gabi. Pagkatapos maligo at magbihis, ay bumaba na siya para magluto. Binuksan ni Blythe ang ref at tumunganga sa harap nito dahil hindi niya alam kung ano bang lulutuin. Naisipan naman niyang tumingin ng tutorial sa YouTube. Sinigang ang napiling lutuin ni Blythe dahil mukha itong madali at tingin niya makakabuti ito sa pakiramdam ni Marco. Nang matapos magluto, ay tinitigan ng dalaga ang ulam. Medyo kulay orange ito at hindi niya sigurado kung tama ba ang ginawa niya. Bahala siya sa buhay niya. Kung hindi niya kakainin, edi hindi. Pagkatapos magluto, ay tinawag na ni Blythe si Marco sa kwarto nito. Marco, luto ng pagkain. Hindi ito sumagot, kaya naman pinihit ni Blythe ang siradura ng pinto. Marco, nasaan ka? Nandito ako sa banyo. Sagot ni Marco.
Luto ng pagkain. Susunod na ako. Parang may kakaiba sa boses ng binata na ikinitaka ni Blythe. Lumapit siya sa pinto ng banyo. Okay ka lang? Oo, hintayin mo na ako sa labas. Narinig ni Blythe ang maingay na pagbagsak ng kung ano sa CR. Marco? Ano nangyari? Wala, okay lang ako. Narinig ni Blythe ang mahinang pagdaing ni Marco, kaya naman nagpanik ang dalaga. Iniisip na baka natumba ito sa loob. Papasok na ako ha? Teka, wag. Huli na ang lahat. Nakapasok na si Blythe sa banyo kung saan nakita niya si Marco na kasalukuyang sinusubukan tumayo. Nakahawak siya sa pader at tanging tuwalya lang ang tumatakip sa hubad nitong pang-ibaba. Nanlaki naman ang mata ni Blythe nang dumapo ang tingin niya sa abs nito. Halos mapasigaw naman siya nang biglang nahulog ang tuwalya na nakasabit sa bewang ng binata. Ay, ang laki! Sigaw na nga lang ni Blythe, saka mabilis siyang tumalikod. Nakahawak sa dibdib at pinapakiramdaman ng puso niya na halos tumalon na sa sobrang bilis ng tibok nito. Sabi ko naman kasi sa'yong huwag ka na pumasok. Gusto mo atang mapasukan eh. Iritadong sabi ni Marco. Sorry naman. Nag-alala akong baka kung napano ka na eh. Wala ka pa bang balak lumabas? Ni Marco. Napamura si Blythe sa isip. Eto na, lalabasan na. Lalabas na. Sumunod ka na sa kusina ha? Okay. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Lilingon sana si Blythe nang sumigaw si Marco. Labas na. Naninilip ka lang eh. Ang kapal na mukha mo. Sa inis ay lumabas na ng banyo si Blythe at dumiretso sa kusina. Sumunod din naman agad si Marco na naka-wheelchair. Kumunot ang noo ng binata nang makita ang ulam na niluto ni Blythe. Ano to? Tanong nito. Ano pa ba? Di sinigang. Masungit na sagot ni Blythe. Parang biglang nawala ang gutom ni Marco. Sinigang pero kulay pula? At bakit may saging na saba dito? Ano naman ang problema? Tikman mo muna bago ka magreklamo. Ikaw ba? Natikman mo na ba luto mo? Sarkastikong tanong ni Marco. Siyempre, hindi sinubukang tikman ni Blythe ang luto niya. Ano ako, hilo? Hindi nga ako marunong magluto, bakit ko titikman yan? Aniya sa isip. Baka kapag kinain ko yan, imbis na di ko na kailangan magstay sa ospital, ma-admit pa ako. Kinuha ni Marco ang kutsara at tinikman ang sinigang na luto ni Blythe. Nalukot ang mukha niya dahil sobrang asim nito na maalat at hindi niya talaga maintindihan ang lasa. Gusto ko sanang tumakbo para iluwas sa lababo. Pasalamat ka at naka-wheelchair ako. Hoy! Ang OA mo ha? Parang kahit pilay tatakbo kung ganito ang ihahain mo eh. Hindi alam ni Blythe kung maiinis o matatawa sa sinabi ni Marco. Sa huli ay nilabas niya ang cellphone at umorder na lang ng pagkain. Oh, ayaw mo tikman? Nung hinigop ko yung sabaw, parang gusto ko na lang manalangin na sana wala na lang akong panlasa. Humalakhak si Marco, tuwang-tuwa sa pang-aasar kay Blythe. Tinakpan ng dalaga ang magkabilang tainga. Tumigil ka na nga! Hintayin mo na lang in-order kong pagkain. Huwag mo na kainin yan at baka madagdagan pang ikakaso mo sa akin. Walang araw na hindi nagbabangayan sina Marco at Blythe sa bahay. Naroon kasing utusan siya ni Marco na magluto, maglinis, maglaba, at kung ano-ano pang bagay na hindi naman sanay si Blythe na gawin. Bakit kasi hindi ka nalang kumuha ng kasambahay? Reklamo niya habang nagva-vacuum ng opisina sa bahay kung saan pansamantalang nagtatrabaho si Marco. At kung kukuha ko ng kasambahay, anong magiging silbi ng pagbabayad ng kasalanan mo? Gusto mo pagsilbihan ka rin dito? Di parang binahay na lang kita parang asawa. Ani Marco. Muntik nang maibato ni Blythe ang hawak na duster kay Marco. Sa mga lumipas na araw ay mas nakilala niya ang binata. May pagka-antipatiko ito at mahilig mang-asar. Pero sa kung anong dahilan
ay magaan ang loob niya rito. Lagi silang nagtatalo ngunit kaibigan na rin naman ang turing niya dito. Alam mo, puro kakalokohan. Magtrabaho ka na nga lang. Sabi ni Blythe. Ang istrikto naman, parang misis lang ah. Tuluyan ang ibinato ni Blythe ang hawak na duster kay Marco. Natatawa-tawa namang umilag. Siya nga pala, baka hindi ako makauwi mamayang gabi. Paalam ni Blythe dahil nakikitira lang naman siya sa bahay ng binata. Bakit? Saan ang lakad mo? Tanong ni Marco. Lalabas na ako kasama mga kaibigan ko. Baka umagahin na. Hindi sinabi ni Blythe na may karera siya mamaya dahil illegal yun at abogado ang kausap niya. Malamang sa malamang ay papagalitan siya nito. Iinom ko na naman hanggang umaga. Baka makabangga ka na naman. Pumalatak pa si Marco na parang hindi nagustuhan ang lakad ni Blythe. Hindi naman ako magpapaklaseng at saka hindi naman ako irresponsableng driver. Nagkataon lang na nasagasaan kita. Tinagilid ni Marco ang ulo at mapanuring tiningnan si Blythe. Nagkataon? Ilang nagkataong kapahamakan pa ang kailangan mangyari para matuto ka? Pwede ba? Huwag mo ko pangaralan. Hindi kita tatay. Inis na nag-walk out si Blythe. Napailing-iling na lang si Marco at pinagpatuloy ang pag-aaral ng kasong hawak niya. Ilang araw pa lang, simula nang makilala niya ito ay ginulo na nito ang mundo niya. Unang beses niyang nakita ito sa coffee shop noon. Padabog nitong binitawan sa lamesa ang kapeng binili, lumabas at umalis ng coffee shop. Tumapon ng mainit na kape at tumulo sa hita niya. Sa pangalawang pagkakataon naman na nagtagpo ang landas nila, nasagasaan naman siya nito. Sa isip niya ay may kung ano atang malas na dala sa kanya ang dalaga. Ngunit di niya naman alam kung anong pumasok sa isip niya at sinama niya ito sa kanyang bahay upang alagaan siya. Pwede naman siyang mag-hire ng nurse o kaya ng kasambahay. Matalino at rasonableng tao si Marco, kaya siya mismo ay hindi maintindihan ang desisyong ginawa. Marahil ay nadala siya sa kagandahan ng dalaga. Kaso, maldita ito at pasaway masyado. Parang dalagitang nagre-rebelde. Gusto man malaman ni Marco ang dahilan, ay hindi naman niya magawang magtanong dahil baka isipin ng dalaga na nanghihimasok siya sa buhay nito. Gaya ngayon, tila na inis si Blythe nang pagsabihan niya ito. Sa bagay, tama naman ang dalaga. Sino nga ba naman siya sa buhay nito para makialam? Ano man ang gawin nito sa buhay ay labas sa siya roon. Bumuntong hininga na lang si Marco at pinilit iwaglit sa isip ang dalaga. Samantala, nasa isang bar naman si Blythe kasama si Amor. Kasalukuyan siyang tinatawanan ng matalik na kaibigan. Kinuwento niya kasi dito lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw na nakatira siya sa bahay ni Marco. Sinabi niya talaga yun? Blythe, tama nga ako. Nahanap mo na magpapatino sa'yo. Tigilan mo nga ako sa ganyan mo, Amor. Okay naman sana siya. Kaya ko pa siyang pakisamahan. Pero ayoko sa lahat ay yung pinapangaralan ako. Lalo na at hindi naman ako kilala ng lubos. Umirap si Blythe at ininom ang brandy sa isang lagok lang. Tama naman ang sinabi niya, Blythe. Kailan ka ba titino? Kapag namatay ka na o nakapatay ka na sa reckless driving mo? Hindi ako ganun kalala. Nagkataon lang talaga iyon. Alam naman natin kung gaano ka kapasaway. Alak, karera, kung minsan nga nakikipag-away ka pa. Di ba nga kasali ka sa gang? Umiling-iling si Amor. Tahimik naman hanggang ngayon, kaya matagal na rin walang gulo kung napapasok. Ewan ko ba sa'yo, Blythe? Oh, saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Amor nang makitang tumayo si Blythe pagkatapos mag-iwan ng pera sa counter. Uuwi na, sagot ni Blythe. Aba, mukhang nag-uumpisa ng pagbabago ah. Iba pala kapag may mister na inuuwian. Manunukso ni Amor. Kadiri ha, hindi ko nga siya boyfriend eh, mister pa. Hindi pa sa ngayon, pero malay mo, doon din ang punta niyan.
Gusto kong makilala ang lalaking nagpapauwi ng maaga sa best friend ko galing inuman ah. Ngumisi na lang si Blythe at iniwan na si Amor kasama ang ibang mga kaibigan. Pasakay na siya ng kotse nang maalala na nakainom siya at ikakagalit ni Marco kung magmamaneho siya ng ganitong lagay niya. Pumalatak si Blythe at nagdesisyon na iwan na lang muna ang kotse dito at sumakay na lang ng taxi. Mayroon namang spare key si Blythe kaya hindi na niya kinailangan pang kumatok. Kaso nga lang, naabutan pa niyang gising si Marco sa sala at nanonood ng TV. Tumingin si Marco sa orasan at nakitang 12:00 pa lang ng hating gabi. Akala ko hindi ko uwi. Tanong niya. Akala ko rin. Sagot ni Blythe. Sinunok ang dalaga kaya naman dumiretso siya sa kusina para kumuha ng tubig sa ref. Pinanood naman siyang maglakad ng gewang-gewang ni Marco. Nag-drive ka ng lasing? Tanong niya pagkabalik ni Blythe sa sala. Umupo ang dalaga sa sofa at halos mahiga na sa hilo. Hindi, nagtaksi ako. Bahagya namang natuwa si Marco sa narinig. Mukhang may pagbabago naman kahit papaano sa dalagang pasaway. Umakyat ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Sabi ni Marco. Kaso nga lang ay nakatulog na ito. Bumuntong hininga na lang si Marco at tinulak ang wheelchair papasok sa kanyang kwarto para kumuha ng kumot at unan. Inayos niya ang pwesto ni Blythe bago ito kinumutan. Hinawi ni Marco ang buhok na tumabing sa mukha ng lasing na dalaga at tinitigan ito. Mukha itong anghel na natutulog pero kapag gising ay akala mo isa itong Amazona sa sobrang tapang. Ipinilig ni Marco ang ulo at bumalik sa wisyo. Inayos niya ang kumot at akmang aalis na nang biglang ipilupot ni Blythe ang mga braso sa kanyang liig at siniil siya ng halik. Nanlaki ang mga mata ni Marco, samantalang si Blythe ay nakapikit. Mukhang malalim na malalim ang tulog nito. Saglit lang ang halik at bumagsak ang mga kamay ni Blythe habang tulala naman si Marco. Marco, hindi mo ako mapapaamo. Bulong ng dalaga habang natutulog. Mukhang napapanaginipan nito si Marco. Napangisi ang binata at hinawakan ang labing hinalikan ni Blythe ngayon lang. Nang dahil sa halik na iyon ay napagtanto ni Marco na nagsisimula na siyang mahulog sa dalaga. Masama ito. Mukhang lalong sasakit ang ulo ko dahil sa babaeng ito. Ani Marco sa kanyang sarili nang nakabalik na sa kwarto. Lumipas ang ilang linggo at naging maayos na ang binti ni Marco. Nakakalakad na siya ng maayos, ngunit hindi pa niya pinapaalis ang kanyang cast dahil baka magmadaling umalis sa bahay niya si Blythe kapag nalaman nitong okay na siya. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Blythe. Okay naman, konti na lang daw at makakalakad na ako ulit. Tumangu-tango naman si Blythe sa balita ni Marco. Ni walang bahid ng pagdududa sa mga mata niya. Palabas sa sila ng ospital nang mamataan ni Blythe si Amor sa di kalayuan. Tinawag niya ito. Amor! Lumingon-lingon si Amor sa paligid bago nakitang nakatayo si Blythe sa gilid ng exit at kumaway ito. Blythe! Anong ginagawa mo? Oh, kasama mo si attorney! Hi, ako si Amor, best friend ni Blythe. Tagal na kitang gusto makilala dahil ikaw atang susi para magtinu itong kaibigan ko. Kinurot ni Blythe sa tagiliran si Amor para tumigil ito sa pagsasalita. Ngumiti naman ng matamis si Marco, natutuwa sa narinig dahil mukhang boto na agad sa kanya ang kaibigan ng dalaga. Nice meeting you. Ako si Marco. Mukhang malabo ata yan. At parang bato na sa tigas ang ulo ng kaibigan mong ito. Natatawang sabi ni Marco. Inirapan naman siya ni Blythe bago bumaling kay Amor. Anong ginagawa mo dito? Sinamahan ko lang mama ko. Sagot ni Amor. O siya, sige na, hindi ko na kayo aabalahin. Marco, mauna na ako. Kita na lang tayo next time. Blythe, isama mo siya minsan kapag nagkita tayo. Curious talaga ako kung anong meron sa'yo
at napapauwi mo ng maaga galing inuman itong kaibigan ko. Amor, ang bunganga mo nga. Kung ano nang sinasabi mo, mamaya kung ano isipin itong isang to. Tumawa naman parehas si Marco at Amor. Ikaw lang nakakunot ang noo, ngunit namumulang mukha saya. Umuwi na nga tayo. Binilisan niya ang pagtulak sa wheelchair ni Marco na ikinakaba naman ng huli. Teka, baka naman gumulong ako. Yun nga ang plano. Tatawa-tawang pangaasar ni Blight. Isang araw, tumawag ang daddy ni Blight para sabihing napaaga ang kasal nito. Sa mansyon na nakatira, ang ngayon ay asawa na nitong si Rose. Sa sobrang sama ng loob ni Blight, ay mabilis siyang nagbihis. Ngunit imbis sa sumugod sa mansyon, ay sa venue ng karera siya dediretso. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco nang makitang papalabas siya ng pinto. 9:09 na ng gabi. Diyan lang, huwag mo na ako hintayin. Bukas na ako uwi. Malamig na sagot ni Blight bago tuluyang lumabas at nag-drive paalis ng bahay. Naiwang nagtataka si Marco sa sala, pero nang maalala ang galit sa mga mata ni Blight, ay nagmamadaling kumilos ang binata. Tinanggal niya ang sariling cast at palihim na sinundan ng sakyan ng dalaga. Tulad ng nakasanayan, tuwing Sabado ng gabi ay dumadalo si Blight sa illegal car racing. Ito kasi ang nagsisilbing labasan niya ng sama ng loob, ngunit mas gigil siya sa karera ngayon. Inaalala niya ang sinabi ng ama na pinakasalanan nito ang girlfriend na si Rose. Lalong binilisan ni Blight ang pagpapatakbo ng sakyan. Maingay na kumaskas ang gulong sa kalsada at sinulubong siya ng sigawan nang marating ang finish line. Nice race, Blight! Wala kang kupas! Nakipag-appear ang kalaban ni Blight sa kanya at piniunlakan naman niya ito. Salamat. Sa susunod ulit, galingan mo na para matalo mo naman ako. Biro niya. Habang kausap ang mga kakilala, ay naramdaman ni Blight na may nakatingin sa kanya, kaya naman lumingon ang dalaga. Sa gitna ng maraming tao, ay nakita niya si Marco na madilim ang tingin sa kanya. Nakakrus ang mga braso nito sa dibdib at sa di mawaring dahilan ay napalunok sa kaba si Blight. Para siyang nahuli na may ginagawang masama. Pero totoo namang may ginawa akong masama. Illegal ang karerang ito. Nadagdagan na naman ang kasalanan ko sa abogadong ito, sabi ni Blight sa kanyang sarili. Dahan-dahang naglakad si Blight papalapit kay Marco. Hawak ang kanyang helmet. Anong ginagawa mo dito? Salubong niyang tanong dito. Sinundan kita. Tipid na sagot nito. Halata ang inis sa mukha ng binata. Bakit mo naman ako sinundan? At teka, nakakalakad ka na? Kailan pa? Bahagyang natameme si Marco dahil nabuking siya nito, ngunit agad niyang pinakalma ang sarili. Huwag mo ibahin ang usapan. Ano na naman to, Blight? Illegal racing? Really? Ano naman ngayon? Ipakukulong mo ako? De go! Huwag mo nga akong pinakakalaman sa mga ginagawa ko sa buhay. Tinalikuran ni Blight si Marco, ngunit hinawakan siya nito sa braso. Ano bang problema mo? Umalis ka ng bahay kanina na parang galit na galit. Hindi ka nga nag-drive ng lasing. Nag-drive ka naman ng punong-puno ka ng emosyon. Paano kung napahamak ka? Ano bang pakailan mo? Nag-aalala ako, Blight. Saglit na nanaig ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Maingay ang paligid ngunit parang wala silang ibang naririnig, kundi ang tibok ng sari-sariling puso. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Blight. Nag-iwas ang tingin si Marco at nag-isip ng maidadahilan. Nag-aalala ako dahil sa poder ko ikaw nakatira. Kargo kita kung may mangyari mang masama sa'yo. Yun lang? Bahagyang nahiya si Blight sa kanyang sarili dahil nag-isip siya na baka gusto siya ni Marco kaya ito nag-aalala. Bakit? Ano pa bang dahilan ng gusto mo? Sagot ni Marco. Oo nga naman. Ano pa bang dahilan ng gusto ko? Tanong ni Blight sa kanyang sarili. Tinitigan niyang mabuti si Marco. Sa mga nakalipas na linggong kasama niya ito, ay aaminin niyang may kakaibang pakiramdam na umuusbong sa kanyang puso. Ngunit hindi niya ito aaminin sa binata.
Ayaw niyang mapahiya. Wala. Biglang tumunog ang cellphone ni Blight. Kasama niya sa gang ang tumawag. Nagtatanong ito kung nasaan siya at kailangan nila ng tulong. Napatayo ng tuwid si Blight. Nasaan kayo? Papunta na ako. Maglalakad na sana siya palayo nang hawakan siya sa kamay ni Marco. Saan ka pupunta? None of your business. Sasama ako. Mariing sabi ni Marco. Wala nang oras kaya naman hindi na nakipagtalo pa si Blight. Kahit anong mangyari, sa likod ka lang. Nasa sakyan sila nang nagsimulang magtanong-tanong si Marco. Gulo na naman ba itong papasukin mo, Blight? Sasagot na sana si Blight nang biglang nagring ulit ang cellphone niya. Inactivate niya ang Bluetooth feature ng kotse at umalingaw-ngaw ang sigawan sa kabilang linya. Blight! Nasaan ka na? Nakita mo ba si Teo? Sira ulo ka, Clyde. Papabasag ka ba ng ulo dyan? Boses iyon ni Gustav, kasama sa gang ni Blight. What the hell is happening there, Gustav? Sigaw ni Blight. Nang matapos itong itali ang buhok, ay nagsimula ng mag-drive. Si Blight! We need backup, Blight! Napailing na lang si Blight sa ingay ng mga nasa kabilang linya. Papunta na ako. Binabana ni Blight ang tawag. Naguguluhan naman si Marco sa passenger seat. Puro lalaki yun ah. Kasama ko sa gang. Tipid na sagot ni Blight. Gang? Wow! Ano pa bang tungkol sa'yo, Blight, na ikakagulat ko? Marco, huwag kang magulo at nagdadrive ako. Humawak kang mabuti at bibilisan kong pagpapatakbo. May ibibilis pa to? Kabadong humawak sa gilid si Marco. Parang tatakasan siya ng kaluluwa niya sa sobrang bilis magpatakbo ni Blight. Nilingon ni Blight si Marco at napangisi. Duwag. Hindi ako duwag. Teka, ano bang nangyari at nagmamadali ka? Hindi ko rin alam. Sana buhay pa sila pagdating ko. Pagkatapos ng 20 minutes, ay dumating na sila sa headquarters ng gang nila Blight. Agad-agad siyang bumaba ng sakyan at sinugod ang matangkad na lalaking may kulay pulang buhok, piercing sa labi at kasalukuyang nakangisi na sa kanya habang nakapamulsa. Damn you, Franco! Sinuntok ito ni Blight at bahagyang napaatras ang lalaki pero agad nitong binalik ang ngisi na nakakairita. Gulat na nanonood lang sa isang tabi si Marco. Hindi niya akalaing walang takot na susugurin ni Blight ang nakakatakot na lalaki sa harap nila. What are you doing here? Akala ko ba malinaw ang usapan? Ani Gale, leader ng gang, na di na malaya ni Blight na nasa tabi na niya. Kalmado ang boses nito ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Anong usapan, Gale? Wala akong maalala. Sagot naman ng isa. Ang gang ni Franco, ang karibal ng gang nila Blight, mula New York hanggang Pinas. Kalaban nila ang mga ito sa underground fights, drag races, at maging sa business. Son of a! How dare you step on our territory? Tiimbagang nasabi ni Blight. Walang kayang pumigil sa akin para makuha ang gusto ko, Blight. Hinawakan ni Franco ang mukha ni Blight, ngunit mabilis na tinapik ito ni Marco na lumapit sa tabi niya. Sino naman ito? Tanong ni Franco. Attorney Marco Leveste. Hindi ko alam kung ano nangyayari o kung sino kayo. Pero sa oras na dumampi ang kamay mo sa kahit dulo ng buhok ni Blight, akong makakalaban mo. Napatingin ang dalawa kay Marco na seryosong nakatingin kay Franco. Hawak-hawak din ito ang kamay niya ng mahigpit na para bang mawawala siya kung bibitawan siya nito. Hindi mo ko kayang pabagsakin. Nakangising sabi ni Franco. Puwas ako. Kaya ko. Sabi ni Blight bago bumitaw kay Marco at bumuelo para bigyan ng isang malakas na suntok sa mukha si Franco. Bumulagta ito sa sahig na ikinalaki ng mata ni Marco. Hindi niya sukat akalaing ganun kalakas ang dalaga at napagtanto niyang
Marahil ilang beses na itong nakipag-away noon. Inutusan ni Blythe ang mga kasamahan ni Franco na buhatin ito at magsialis na. Nang tuluyang makaalis ang mga ito, nilibot nila ang buong HQ para hanapin ang iba nilang kasama. Karamihan sa mga ito ay nasa driveway kung saan nila nakita si Franco. Mga walang malay at bugbog sarado. Nagtagis ang bagang ni Marco nang makita ang mga nagkalat na tubo, balisong at ilang mga barel. Ganitong gulong pinapasok ni Blythe? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa bungad ng sala ay nakahandusay ang dalawa sa miyembro ng gang nila Blythe. Ang ilan naman ay nagtatago sa likod ng couch. Blythe! Nilingon ni Blythe ang pinanggalingan ng boses. Nagmula ito sa likod ng mahabang couch. Gustav! Anong nangyari? Bakit hinayaan niyong madehado kayo? May nabaril ba sa inyo? Halong pag-aalala at sermon ni Blythe dito. Imbes sa sagutin ito, ay ngumiti lang ito. Namiss ka namin, Blythe. Napapaaray naman ito ng batukan ng dalaga. Tahimik lang sa tabi si Marco, bahagyang nakaramdam ng selos. Puro kayo kalokohan, kaya kayo nababanatan eh. Iling-iling na sabi ni Blythe. Di nagtagal ay isa-isa na nilang inakay ang mga nasa labas, papuntang sala. Pinakilala na rin ng dalaga si Marco sa kanila. Ang ilan sa kanila ay nagising na ngunit ang iba ay nanatiling walang malay. Kabilang na si Logan na siyang nabaril sa tagiliran kanina. May iilan ding nadaplisan sa balikat at sa hita. I already called the doctor. He'll be here in 10 minutes. Nagpasalamat si Blythe kay Marco bago bumalik sa pagbibigay ng first aid sa mga nasugatan. Si Marco ang nakatoka kay Logan. Sinusubukan pigilan ang pagkaubos ng dugo nito. Pagkatapos ng 10 minuto, ay dumating na ang doktor na kaibigan ni Marco. What happened here? Gulat itong nakatingin sa dami ng nakahandusay. Tsaka na natin pag-usapan. Gamutin mo muna sila, lalo na itong nabaril. Agad namang sumunod ang doktor. Nang madaluhan nito ang mga sugatan, ay hinayaan mo na silang magpahinga. Damn, Froxy! Hindi siya marunong sumunod sa usapan. Inis sa saad ni Gail. Ang tanong ko lang, bakit sila nandito? At paano nila nalaman kung saan ang HQ? Nagtatakang tanong ni Blythe. Walang nakuhang sagot ang dalaga kay Gail. Right, I don't get it. Bago tayo umalis, malinaw ang usapan. Kasama ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang tayo ang magsusupply. They shouldn't trespass our territory. Teka, anong supply? Don't tell me nagtutulak ka ng droga. Singit ni Marco sa usapan. Jill, hindi kami gumagawa ng ganyang bagay. Legal ang negosyo namin. Blythe, bakit ba nagsama ka ng outsider? Bumuntong hininga si Blythe. Ewan ko dyan. Pero simple lang ang sagot sa tanong niyo. Wala silang isang salita. Pero kung wala kayong written contract, wala kayong magagawa. Ani Marco. Kapag kailangan niyo ng abogado, tawagan niyo na lang ako o si Blythe. Kasama ko naman siya sa bahay. Anyway, gabi na. Umuwi na tayo. Hinawakan muli ni Marco ang kamay ni Blythe na parang inaangkin siya nito. Sa loob ng sakyan ay nagtalo ang dalawa. Bakit ka ba nagkakaganyan? Tanong ni Marco. Kinuwento ni Blythe ang sitwasyon niya at ng kanyang ama. Tigilan mo nang pinagagawa mong ito, Blythe. Matanda ka na. Hindi na mababago nito ang desisyon ng papa mo. Yan ang sasabihin mo? Pagak na tumawa si Blythe. Ano bang gusto mo? Konsentihin ko mga maling desisyon mo? Ang gusto ko ay wag mong panghimasukan ng buhay ko. At total magaling ka na. Aalis na ako sa bahay mo. Nang makarating sa bahay, ay agad umakyat si Blythe sa kwarto niya para iligpit ang mga gamit. Sumunod naman sa kanya si Marco na mabigat ang dibdib sa pag-alis ng dalaga. Ang mga damit na inilalagay ni Blythe sa maleta niya ay pilit inaalis ni Marco. Sa inis ay hinarap niya ang binata. Ano ba? Bakit ka alis?
Tanong nito. Magaling ka na. Wala na akong rason para manatili pa rito. Sagot ni Blythe. At paano kung bigyan kita ng rason? Nagtatakang nagtanong si Blythe. Anong sinasabi mo? Anong rason naman ang... Nakulong ang kung anumang sasabihin ni Blythe sa kanyang lalamunan nang sakupin ng mga labi ni Marco ang kanyang mga labi. Unti-unting napapikit si Blythe at gumanti ng halik sa binata. Lalong pinalalim ni Marco ang halik dahil dito. Hinawi niya gamit ng isang kamay ang mga gamit sa kama at inihiga si Blythe. Hindi hinahayaang maputol ang halik. Hindi naman nakainom si Blythe, ngunit para siyang nalalasing sa halik ni Marco. Nang kapos na sa hininga, ay noon lang bumitaw si Marco sa halik. Tinitigan niya sa mga mata si Blythe. Nagtataas baba ang balikat sa bahagyang paghingal. Hinawi niya ang buhok na tumabing sa mata ng dalaga. Sapat na ba itong rason para manatili ka? Tanong niya. Anong rason? Bakit mo ba ako hinalikan? Hindi ko maintindihan. Naguguluhang tanong pabalik ni Blythe. Mahal kita, Blythe. Kahit wala akong makitang magandang katangian mo. Kahit puro sakit ng ulo ang dulot mo sa buhay ko. Kahit natapunan ako ng kape dahil sa'yo at sinagasaan mo ko. Hindi ko napigilan ng sarili ko na mahulog sa'yo. Siguro ginuyuma mo ako, no? Para may abogado ka magtatanggol sa'yo. Kahit ano pang kalokohan ang gawin mo. Imbis na kiligin, ay natawa naman si Blythe sa sinabi nito. Sobra ka naman sa walang magandang katangian. At least maganda ako. Maganda na nanununtok ng taong mas malaki pa sa kanya. Blythe, paano ka ba napasok sa gang na yun? Mapagkakatiwalaan ba sila? Oo naman. Sila kaya mga tagapagtanggol ko. Hindi mo naman na kailangan dahil nandito na ako. Ngumiti ng malawak si Blythe nang mahimigan ng pagsiselos sa boses ni Marco. Hindi ko naman alam na seloso ka pala. Huwag kang mag-alala. Para na kaming magkakapatid. At saka, ikaw naman ang gusto ko. Gusto lang? Nakasimangot na tanong ni Marco. Mahal kita, syempre. Nagliwanag naman ang mata ni Marco sa narinig. Binigyan niya ng isa pang halik si Blythe bago tumayo. Ngayong malino na kung anong nararamdaman natin sa isa't isa. Ibig sabihin, tayo na. Tayo agad? Hindi ka na maniligaw? Natatawang sabi ni Blythe. Kung gusto mo ay magpakasal na tayo eh. Bumangon si Blythe at hinarap si Marco ng may ngiti sa labi. Masyado ka namang mabilis, attorney. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na nakahanda akong panindigan ang nararamdaman ko sa'yo kahit anumang oras. Tsaka isa pa, hindi ka nalugi sa akin. Gwapo ko, mayaman, abogado, at mahal kita. Seryosong sabi ni Marco. Hindi naman tayo nagmamadali. Pahig ako maging girlfriend mo, pero tsaka ng kasal. Kuminang ang mga mata ni Marco sa sinabi ni Blythe. Talaga? Girlfriend na kita? Natatawang tumango si Blythe. Oo na nga. Hindi ka ba napipilitan lang? Bilang sagot sa tanong ni Marco, ay hinalikan niya ito sa labi. Nang sumunod na araw, paggising ni Blythe, ay sumulubong sa kanya ang mabangong amoy ng bungkus ng rosas. Bumangon siya at inabot ang card na nakadikit dito. Maaga palang umalis si Marco para pumasok sa law firm. Beautiful roses for my beautiful girlfriend. Impit na napatili si Blythe habang yakap ang bungkus ng rosas. Agad niyang tinext ang nobyo para magpasalamat. Nang malamang gising na siya, ay tumawag agad si Marco. Pinakalma muna ni Blythe ang sarili bago sinagot ang tawag. Tumikim siya at sinupil ang ngiti. Pero nang marinig ang boses ng binata, ay agad naman nabanat ang labi niya sa kilig. Good morning, baby. Bati ni Marcos sa kabilang linya. Good morning. Maaga kang umalis? Sagot ni Blythe. Oo, may kliyente kasi akong kailangan kausapin. Mag-breakfast ka na. Mag-dinner tayo mamaya sa labas to celebrate. Celebrate? Ano naman ang okasyon? Ngayon ang unang araw natin. Bilang official na mag-boyfriend-girlfriend, no? Siyempre, kailangan natin mag-date. Halos mapunit ang labi ni Blythe sa kakangiti nang marinig ang sinabi ng nobyo. O sige.
I love you. Mag-work lang muna ako rito. I love you too. Sagot ni Blythe. Pagkababa ng tawag ay halos magwala sa kilig ang dalaga. Paano ba naman kasi ngayon lang siya nagkaroon ng nobyo? Habang busy sa trabaho si Marco, ay pinili ni Blythe na magpunta sa headquarters ng gang. Doon ay kinausap niya si Gail, ang leader nila. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong nito. Oo, panahon na siguro para ayusin ko ang buhay ko, Gail. Tumawa si Blythe para pagaanin ng usapan. Nandito kasi siya para magpaalam na kakalas na sa grupo. Pwede namang hindi ka umalis. Pwede namang hindi ka sumali sa mga gulo. Ngumiti si Blythe at umiling. Hindi na. Tinitigan siya ng matagal ni Gail bago sinabing, dahil ba ito doon sa abogadong kasama mo nung nakaraan? Saglit na natahimik si Blythe bago tumango. Parte pa rin naman ako ng negosyo, Gail. Ibalato mo na sa akin to. Hindi ko inasahan magbabago ka dahil sa lalaki. Pero sige. Sagot ni Gail. Nagkamay ang dalawa bago tuluyang magpaalam si Blythe. Kinagabihan, pagdating ni Marco, nakaayos na si Blythe. Nakasuot siya ng silk dress na kulay champagne. Habang bumababa ng hagdan si Blythe, ay nakatingala si Marco at pinapanood ito. Pakiramdam niya ay bumagal ang pag-ikot ng mundo at may isang anghel na bumababa mula sa langit. Natawa si Marco sa kanyang sarili. Kung sa isang tingin kasi ay hindi mahulaan na isang gangster ito na nakikipagbasag ulo at laging suki ng bar at illegal car racing. Nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant para kumain. Tahimik lang na kumakain ang mga taong nakabihis ng formal. Panaka-nakang nag-uusap ang ilan na halatang negosyo ang pinag-uusapan. Buti na lang at tugma ang napiling isuot ni Blythe. Pagpasok pa lamang ay bumungod na sa kanila ang sosyal at sopistikadang ayos ng restaurant. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Mayroong magagarang chandelier sa kisame. Ang mga gamit mula sa kubyertos, pinggan, hanggang sa mga furnitures ay naghuhumiyaw ng karangyaan. Sa gitna ay mayroon pang tumutugtog ng piano at violin. Hindi ito ang unang beses na nakapasok si Blythe sa ganitong lugar, pero unang beses na makikipag-date siya sa isang lalaki dito. Sanay siya sa ganitong lugar, pero matagal-tagal na iyon at nakakaramdam na siya ngayon ng pagkailang. Lalo't alam niyang hindi na siya katulad ng dati na isang swipe lang ng card ay bayad na. Halos mauubos na ang laman ng card niya at pinutol na ang credit card niya. Napangiwi si Blythe sa niisip. Why? Is there something wrong? Baling ni Marco sa kanya. Ngumiti lang si Blythe at hinayaang yakagin siya nito palakad sa lamesa nila. May I take your order, sir, ma'am? Nakangiting tanong ng waiter na lumapit sa kanila upang iabot ang menu. Tiningnan ni Blythe ang menu at hindi na siya nagtaka sa nakitang presyo ng mga ito. Maging sa mga pangalang, hindi na niya halos alam kung paano bigkasin. Halos nalimot na niya ang ganitong karangyaan. Do you want me to order for you? Tanong ni Marco. Tumango lamang ang dalaga at hinintay na umalis ang waiter bago nagsalita. Bakit naman dito pa tayo kakain? Tanong niya, bakas ang pagkailang sa ekspresyon ng mukha at kilos. Bakit? I want us to celebrate. Hindi naman kailangan ganito kabongga pa. Sabi ni Blythe. Bakit? Ayaw mo ba dito? Kunot noong tanong ni Marco. Hindi naman. Kaso pinutol na nadad ang cards ko. Medyo nahihiyang paliwanag ni Blythe. Kahit mawalan ka ng pera, hindi ka dapat mag-alala kasi nandito ako. Mayaman ang boyfriend mo. Natawa naman si Blythe. Kumusta palang trabaho mo? Mayroon akong weird na kliyente na nakausap kanina. Habang naghihintay, dumating ang pagkain nila at nagkwentuhan muna ang dalawa. Paanong weird? Gusto niyong makuha ang custody ng pet nila ng ex-boyfriend niya. Wika ni Marco. Ilang saglit lang ay dumating na ang kanilang order. Masaya silang kumain habang nagkukwentuhan.
Tuwang-tuwa si Blight sa mga kwento ni Marco tungkol sa mga experience ito sa iba't ibang taong nakilala nito. Pinagkwento rin siya ng binata tungkol sa mga nangyari noon sa buhay niya at halos mamutla ang mukha nito nang malaman ng mga delikatong karera at pakikipagbasag ulo niya. Hindi ba pwedeng ihinto mo na yan? Nag-aalalang tanong ni Marco. Actually, nagpunta ako sa headquarters kanina at kinausap ko si Gail. Ang sabi ko ay kakalas na ako sa grupo at mag-focus na lang sa negosyo namin. At anong sabi niya? Tanong ni Marco, bahagyang natuwa sa balita ng nobya. Siyempre, nung una ayaw niya. Pwede naman daw na hindi ako umalis ng tuluyan. Mamimiss kasi nila ako. Prinsesa kaya ako ng gang. Natatawang kwento ni Blight. Ngayon, prinsesa na kita. At pwede ka pa ma-promote bilang reyna ko kung papakasalan mo ko. Sabi ni Marco. Nagmamadali ka ba? Biro ni Blight. Hindi naman masyado. Natatawang sagot ni Marco. Biyernes ng gabi at sobrang bagot sa bahay si Blight nang maisipan niyang ayain ang mga kaibigan na mag-bar. Si Amor at Gail ang kasama niya ngayong gabi. Nag-ayos si Blight at hinagod ng isang tingin ng sarili sa full-length mirror sa loob ng kwarto. Nakasuot siya ng itim na party dress at itim na stilettos. Nang makontento sa itsura, ay lumabas na siya ng kwarto. Wala sa bahay si Marco. Marahil nasa law firm o may kamiting na kliyente. Lumabas na si Blight ng bahay at tinext ang mga kaibigan. Nang makalabas ng gate, ay nadatnan niya si Gail. Sinundo siya nito dahil di siya magdadala ng sakyan. Hindi na kasi siya nagdadrive ng nakainom. You look good. Puri nito sa kanya. Ang gwapo mo rin ngayon ah. Popormahan mo na ba si Amor? Natatawang sabi ni Blight. Pinagbuksan ni Gail ang pinto si Blight at nagpasalamat sa huli. Sana lang hindi ako mapaaway mamaya. Sabi nito pagkaupo sa driver's seat. Agad naman itong nagmaneho. Ha? Bakit ka naman mapapaaway? Kumunot ang noo ni Blight dito. A lot of guys will surely hit on you later. And I don't want my best friend to get ravished, you know. Nito. Tapos kasama pa si Amor. Hay nako. Siguro dapat humingi na ako ng backup ngayon pa lang. Baliw. Natawa naman si Blight sa sinabi niya. Nagsasabi lang ng totoo. I'm sure a lot of girls will drool over you. And some will try to hit on you too. Panunokso ni Blight. Alam mong kay Amor lang ang puso ko. Natatawang sagot ni Gail. Nasaan na ba siya? Tanong ni Blight. Mauuna na daw. Saktong tumunog ang cellphone ni Blight. Hello? Nilayo niya ng bahagya sa tainga ang phone dahil maingay ang background sa kabilang linya. Marahil nasa bar na si Amor ngayon. Hey, saan na kayo? Tanong nito. Dito na sa parking lot. Sabi ni Blight. Okay, lalabas ako. Hintayin ko kayo sa entrance. Pagka-park ay bumaba na ng sakyan si Blight at naglakad papunta sa entrance. Natanaw niya naman agad ang best friend niya. Paniguradong tululaway na naman si Gail. Gustong gusto ko nang matawa nang magtagpo ang mga tingin namin ni Amor at nalipat agad ang tingin niya sa katabi ko. Parang gusto na kita iuwi. Ni Gail kay Amor na ikinatawa naman ito. Wag na kayo maglandian sa harap ko. Please lang. Sabi ni Blight. So tara, pasok na tayo? Aya niya sa mga ito. Pumagit na si Blight sa kanilang dalawa at inangkla ang magkabilang braso sa mga braso nila. Nang makarating sa dance floor, ay bumitaw si Blight sa dalawa. Tinaas niya ang mga kamay at sumayaw habang sumasabay sa kanta. Hey, I'll find us a table. Pasigaw na sabi ni Amor. Meron pa siyang sinasabi pero hindi na marinig kaya lumapit siya ng kaunti kay Blight. Iwan ko muna si Gail dito para may bantay ka. Tumango naman si Blight. Hindi ako marunong sumayaw. Natatawang sabi ni Gail. Sundan mo lang ang tugtog. Sagot ni Blight. Hinawakan ni Blight ang mga kamay ni Gail at tinaas ang mga iyon para sumayaw din ito. Nang napalitan ng kanta ay nagdesisyon na silang umalis na sa dance floor.
Hinahanap ng mga mata ni Blythe si Amor sa bawat table na nadadaanan nila. Ayun ata si Amor. Hindi narinig ni Blythe ang sinabi ni Gale. Ha? Hindi kita marinig. Inilapit ni Blythe ang tainga sa bibig nito at nagsalita din. Ayun ata si... Nagulat si Blythe nang biglang tumalsik si Gale at nagsigawan ng mga tao. Gale! Nanlaki ang mga mata ni Blythe na makita ang galit na mukha ni Marco. Agad niya namang nilapitan si Gale. Anong problema mo? Sigaw ni Blythe kay Marco. Kapag nagalit si Gale ay ano na lang ang mangyayari. Leader ng gang ang sinuntok niya. Bakit ba nandito ka? Wala ka ng ibang ginawa kundi magpasaway at uminom. Ngayon ay nakikipaglandian ka pa. Nagbantig ang tainga ni Blythe sa narinig. Kaya nilapitan niya si Marco at sinampal. Ang kapal na mukha mo? Gale is my friend. Manliligaw ni Amor. Hindi kami naglalandian. Hindi ako malandi. Huwag mo akong igaya sa mga babaeng cheap dyan. At huwag na huwag mong sasaktan ng mga kaibigan ko. Saktong dumating naman si Amor. Ano nangyari kay Gale? Sinuntok ni attorney. Natatawang sagot ni Gale. Lagot ka, attorney. Galit si Blythe. Tahimik lang si Marco habang nakatingin kay Blythe. Napagtanto ang pagkakamali. Hindi niya lang napigilan ang sarili dahil sa selos. Pag-uwi ng gabing iyon ay abot-abot ang panunuyo ni Marco sa dalaga. Sorry na, nagselos lang ako. Masyado siyang malapit. Alam mo naman kung sino si Gale. Paano kung napikon yung tao at minaabang ka sa buong gang? Niyakap ni Marco ang dalaga at hinalikan nito sa pisngi. Kaya kong sarili ko. Akong susuntok sa'yo eh. Suntok? Halik na lang. Magsasalita pa sana si Blythe nang halikan na siya ni Marco. Wala nang nagawa ang dalaga. Isang halik lang at burado na ang galit niya. Naging maayos ang mga sumunod na araw. Tuwing may libreng oras si Marco ay lumalabas sila ni Blythe upang mag-date. Pero pansin ni Marco ang pananamlay ng dalaga kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. Minsan ay nahuli niya ito nakatitig sa cellphone na para bang may hinihintay at alam ni Marco na ang daddy nito ang nagpapagulo sa isip ng dalaga. Upang malibang ito ay inaya niya muling makipag-date si Blythe. Nanood sila ng sine at pumili siya ng nakakatawang pelikula para naman tumawa ang nobya. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Marco pagkatapos ng pelikula. Oo, ang saya-saya ko nga. Pero kahit sabihin ito ni Blythe at kahit gaano kalawak pa ang ngiti nito, ramdam ni Marco ang lungkot na itinatago ng nobya. Pagkatapos mag-dinner ay dumiretso na sa bahay ang dalawa. Ayaw pang matapos ni Blythe ang gabi, kaya naman inaya niyang uminom ng wine. Sa sala si Marco. Pinaunlakan naman ito ng huli. Hindi tayo magpapakalasing, okay? Sabi ni Marco. Oo naman. Saglit na natahimik ang dalawa. Maya-maya ay nagtanong si Marco. Wala ka bang balak bumisita sa daddy mo? Bakit ko naman siya bibisitahin? Malamig na tugon ni Blythe. Nung narinig kong kwento galing sa'yo, bilang abogado, may papayo ko na tanungin mo ng maayos ang daddy mo. Alamin mo kung may punto bang pagbibintang mo. Nakabit niya noon ang stepmother mo. Tinapunan ng matalim na tingin ni Blythe si Marco. Hindi ko siya stepmother. Isa lang ang nanay ko. At bilang boyfriend, gusto kong mawala ang nagpapabigat ng loob mo. Ano ni Marco? Hinawakan ni Marco ang kamay ni Blythe at tiningnan nito ng may pang-uunawa. Alam kong kaya ka nagkakaganyan dahil nasasaktan ka na mas lalong hindi binibigyan ng atensyon ng papa mo. Mas lalo kang gumagawa ng paraan para mapansin ka niya. Pero walang nagbago, hindi ba? Bakit hindi mo subukang idaan sa pakikipag-usap? Walang imik na inubos ni Blythe ang laman ng wine glass niya. Alam niya kasi na tama si Marco. Sa likod ng ipinapakita ng galit at pagre-rebelde sa ama, naroon ang pananabik niya sa pagmamahal ng ama. Simula kasi nang pumanaw ang mami niya, nagbago ang pakikitungo ng daddy niya. Lagi itong wala sa bahay at kung uuwi man ay hating gabi na. Kinabukasan,
Natagpuan ni Blight ang sariling nakatayo sa harapan ng mansyon nila. "Nandyan ba si Daddy?" tanong ni Blight sa kasambahay. "Opo." Iginiya siya ng kasambahay sa sala bago umakyat upang tawagin si Ramon. Habang naghihintay ay may nagbaba ng baso ng juice sa harap ni Blight. "Hindi ako nanghingi." Naputol ang sasabihin ni Blight na makita na ang bagong asawa pala ng daddy niya ang nagbaba ng juice. "Hi Blight, buti naman at nakauwi ka na." "Hindi ako umuwi. Kakausapin ko lang si Daddy tapos aalis na rin ako." Naupo si Rose sa katapat na upuan. "Ayoko sana manghimasok pero kilala ko ang daddy mo. Hindi siya magaling salita. Alam kong nahihirapan siyang wala ka sa poder niya. Alam ko rin na iniisip mo nagtaksil siya sa mama mo pero nagkakamali ka. Ni minsan hindi siya tumingin sa iba. Wala na ang mama mo nung nagkakilala kami. Naikwento niya sa akin si Julie at minahal siya ng sobra ng daddy mo. Sinubsob niya sa trabaho ang sarili para makalimot. Kaso nga lang, napabayaan ka niya. Pero mahal ka niya. Nag-iisa ka lang na anak niya kaya sana huwag ka na makapagtigasan sa daddy mo at umuwi ka na." Nangilid ang luha ni Blight. Gusto man niyang magalit at sumagot at sigawan ng bagong asawa ng daddy niya ay hindi niya magawa dahil tagos sa puso ang mga sinabi nito. "Blight." Nagtaas ng tingin si Blight nang marinig ang boses ng ama. Tuluyan ng tumulo ang luhang pinipigilan niya. Mabilis siyang tumayo at niyakap ito. "Dad, I'm sorry." Hindi nagsalita ang ama ni Blight. Sa halip ay niyakap siya nito pabalik. Palihim itong nagpahid ng luha. Maging si Rose na pinapanood ng mag-ama ay naluha. Pagbalik ni Blight sa bahay ni Marco, ay nadatnan niya itong nag-aalala sa sala. "Saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo?" "Galing ako sa bahay namin." Niyakap siya agad ni Marco. "Akala ko iniwan mo na ako." "Bakit naman kita iiwan?" Kumala sa yakap si Marco at tiningnan siya. "Galing ka sa inyo?" "Oo, kinausap ko si Daddy." "Ano nangyari?" Ngumiti si Blight at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Marco na wala ng bahid ng lungkot o sakit ang mga mata nito. "Nagkaayos na kami ni Daddy. Nandito ka na rin sa buhay ko. Wala na akong may hiling pa." Masuyong hinalikan ni Marco ang nobya. Hinalikan naman siya nito pabalik. Masaya ang puso dahil sa wakas ay napalitan ng pagmamahal ang galit na matagal nang nagpapabigat sa kanyang loob. Binuhat ni Marco si Blight at dinala sa guest room, di kalayuan sa sala. Kumapit si Blight sa balikat nito habang patuloy pa rin ang paghalik. Inihiga ni Marco sa gitna ng kama at tinapos ang halik. Tinitigan niya ang nobya na parabang ito ang pinakamagandang babae sa buong mundo. "Mahal kita, Blight." Aniya, bago muling siniil ng halik ang dalaga. Sa tulong ng liwanag ng buwan na nakasilip sa bintana, ay pinunood ni Marco kung paano umarko ang katawan ni Blight ng mag-isa ang kanilang mga katawan. Makalipas ang 1 taon. Nakatayo ilang metro ang layo mula sa altar ng simbahan si Blight kung saan naghihintay ang kanyang nobyo na si Marco. Hindi niya inakala nga abot sila sa punto na ito. Sa wakas ay mag-iisang dibdib na sila. Dumapo ang kamay ni Blight sa kanyang impis pang tiyan. Nakakatawa mang isipin ngunit nauna pa siyang mabuntis bago ang kasal. Hindi pa alam ni Marco ang balita at balak sanang sabihin ni Blight ito mamaya sa kanya. Naroon sa harap si Marco. Hinihintay si Blight na tawirin ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Sino mag-aakala na ang lalaking tulad niya na walang ibang anisikaso kundi ang kanyang law firm ay ikakasal na ngayon sa babaeng mahilig bumali ng patakaran. Mahiwaga nga talagang pag-ibig. Kaya nitong baguhin ang kahit sino. Hahamakin ang lahat para sa minamahal. Habang naglalakad papalapit, ay nakaramdam si Blight ng kilig. Napakagwapo ng mapapangasawa niya na nakasuot ng itim tuxedo. Dahan-dahan siyang naglakad dahil alam niyang kahit gaano kabagal ay maghihintay ito at sa pagtatapos ng araw ay ganap na silang iisa. "Blight,
Hindi mapigilan ni Blythe ang mapangiti nang tawagin siya ni Marco. Parang musika sa kanyang tenga ang boses nito. Noon pa man ay napapangitan na siya sa pangalan niya, pero kapag si Marco ang bumabanggit nito, ay para bang ito ang pinakamagandang pangalan sa balat ng lupa, at kung tingnan siya nito ay para bang isa siyang diyosa. Hinawakan ni Blythe ang nakaabang na kamay ni Marco at marahan itong pinisil. Nginitian niya ang nobyo at sinuklian siya nito ng mas matamis pang ngiti. Walang mapagsidla ng pagmamahal at kasiyahan na nararamdaman ni Blythe at Marco ng mga oras na iyon. Nasa hotel na sila para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa nang inilabas ni Blythe ang maliit na kahon na inihanda niya. Ito ang regalo niya kay Marco. Ano yan? Sana hindi ka na nag-abala. Nakangiting sabi ni Marco. Huwag kang mag-alala dahil dalawa naman tayo naghirap para dyan. Kumunot ang noo ni Marco sa narinig. Gayunpaman ay inabot niya ang maliit na box at kinalas ang ribbon na nakatali dito. Nawala ang kunot sa noo nito at napalitan ng hindi maipaliwanag na saya nang makita ang positive na resulta ng PT. Ibig sabihin ba nito? Tumango si Blythe. Oo, magiging daddy ka na. Sa sobrang tuwa ay napasigaw si Marco at binuhat si Blythe. Salamat. Akala ko wala nang masasaya pa sa kasal natin ngayon. Salamat kasi akala ko hindi ko kailanman mararanasang sumaya ng ganito. Pero dumating ka sa buhay ko at binago mo ang pananaw ko. Ngayon, idedemanda na kita. Ha? Nang ano? Ninakaw mong puso ko at sisiguraduhin kong mahatulang ka ng habang buhay na pagkakakulong sa buhay ko. Natawa si Blythe sa sinabi ng asawa. Puro kakalokohan, attorney. Pero ayos lang sa akin kahit hindi na ako makalaya. Isang matamis na halik ang isinukli ni Marco sa asawa. Nangangako siya sa sariling aalagaan ng asawa at ang magiging anak nila habang buhay. Wakas.